Magandang umaga po sa inyong lahat. Everybody say, praise the Lord! Praise the Lord! Everybody say, hallelujah! Hallelujah! Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Handa na po ba kayong sumamba sa ating Panginoon? Amen! Purihin ang ating Diyos sa araw na ito. Muli ay magkakasama tayo. Online man, dyan man sa ating tahanan. Kami man ay narito sa tinatawag po nating bahay-sambahan. Huwag po nating kakalimutan, iisang Diyos ang ating sinasamba at iisa tayo sa espiritu ng pagsamba. Kaya sa oras na ito, bago po natin simulan ang ating praise and worship, ang ating pananambahang ito, simulan po natin ang lahat sa pamagitan ng pananalangin. Tayo ay manalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa inyong kabutihan sa amin. Salamat sa iyong pag-ibig, Panginoon. Salamat sa iyong pagpapala sa bawat araw sa buhay namin. Salamat, araw-araw iniingatan niyo po kami, ibinibigay sa amin ang aming pangangailangan. Ang iyong gabay ay patuloy naming nakakamtan. Sa oras na ito, Panginoon, sa aming paglapit po sa inyo, hinihiling po naming linisin mo ang aming puso, ang aming isipan. At sa pangalan ni Jesucristo na iyong anak na namatay doon sa krus, patawarin niyo po kami. Gawin mo po kaming karapat-dapat sa aming pagsambang ito. Sa oras na ito, Panginoon, hinihiling po namin na nawa ay buksan mo ang puso namin, ang isipan namin, para po sa mga espiritual na pagpapalang inihanda mo para sa bawat isa. Hinihiling din po namin, O Diyos, na kung kami po ay mayroong mga panauhin na ngayon ay kasama namin, Panginoon, sa online worship na ito, sila man ay tatay ng tahanan o ina ng tahanan, sila man ay kamag-anak o kung sino mang nasa tahanan ngayon, nakasama naming sumasamba sa inyo, puspusin mo siya ng iyong banal na spirito, mangusap ko kayo sa kanila. Kung ang aming mga kapatid sa oras na ito, Panginoon, ay nanunood at meron pong karamdaman sa pangalan ng Panginoong Hesus, bigyan niyo po siya ng kagalingan. Nawa po ang pagsambang ito ay maging daluyan ng kalakasan sa kanyang pisikal na kahinaan. Purihin ka, dakilang Diyos, sa araw na ito, handa na po kaming ibigay ang aming pag-awit, ang aming pagpupuri. Handa po kaming ibigay ang aming pandinig upang kayo ay pakinggan sa umagang ito. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, ito ang aming samo at dalangin. Amen. Kung handa na po tayong sumamba sa ating Panginoon sa oras na ito, simulan po natin ang ating selebrasyon sa pangunguna ng ating praise and worship team. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen! Handa na po ba tayo magpuri sa ating Panginoon? Amen! Sumigaw nga tayo ng hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! Amen! Kung tayo ready na, tayo umawit sa ating Panginoon. Well, let's sing! Gloriously, you save me, you save me. So miraculously, you made me brand new. You welcome me with open arms, open arms. Unfailingly, your love is a river, so I will praise you. I will praise you. I praise your name forever and a day, and live for you to eternity. And I praise your name forever.
Let's continue to worship the Lord. Let's sing the song with all our heart. Yes, Lord. If my heart is growing cold, then your love will unfold. As you open my eyes to the work of your hand, when I'm blind to my way, there your spirit will break. As you open my eyes to the work of your hand, as you open my eyes to the work of your hand, oceans will fall, nations go, at the whisper of your call. Open eyes, glory shine in my life. Your will be done. Yes, Lord, your will be done. Oh, come on, let's sing. Presence of the many paths, Lord, your mercy will last. As you open my eyes to the work of your hand, and my heart will find Turn your grace spirit. as delight in your way. As you open my As you eyes. open my eyes to the work of your hand, as you open my eyes Come on, let's to sing. the Oceans will work part. of your hand, oceans will part, nations come at the whisper of your call. Open eyes, glory show in my life. Your will be done. Come on, let's sing. Oceans will part. Oceans will part, nations come at the whisper of your call. Open eyes, glory show in my life. Your will be Come on, let's sing. As you open my eyes to the work Jesus, of open your my eyes. hand, Jesus, open my eyes to the work of Come on, let's your sing. hand. Oceans will part, nations come at the whisper of your call. Open eyes, glory show in my life. Your will be done. Oceans will part, nations come
Lord, your will be done. Your will be done. Your will be done. Let us pray. Hallelujah. We worship you, Father. That your will be done in our lives, Lord God. Nawa po, Panginoon, kayo po manguna sa amin ngayong araw na to, Panginoon. Kayo lamang aming papurihan, Panginoon. We worship you, Father, Lord God. We bring back all the praises and glory to you, for you are great, Father. Maraming beses na naming napatunayan, Panginoon, kung gaano kakabuti sa aming buhay. Panginoon, wala kaming masabi, Panginoon. Sapagkat, Panginoon, ang iyong kabutihan, Panginoon, sa amin ay tunay nga, Panginoon, na isang napakagandang pangyayari, Panginoon, sa aming buhay. Lalo na nung binigay niyo ang inyong bugtong na anak para sa amin, Panginoon. And that's why we are here. Nagpupuri kami para sa inyo. We are here, Lord God, para isigaw ang inyong pangalan, Panginoon. Bless each and every one of us, Lord God. Hanggang sa matapos, Lord God, pagpupuri, pagsamba namin sa inyo, Panginoon. Nawa po, Panginoon, gawin niyo rin po kaming pagpapala sa iba, Panginoon. This is all we ask and pray. In the name of Jesus, let us say, Amen.
Ayan po, tayo po ay dadako na sa banal na hapunan at kayo po mga nasa inyong tahanan ay humanda na po tayo at tayo ay gaganap ng banal na hapunan. At nais po natin sa pagkakataong ito ay magkaroon tayo ng sandaling katahimikan upang tayo po ay personal na makipag-ugnay sa ating Panginoon bilang pagsiyasat sa ating mga sarili. Ama naming Diyos, maraming salamat po muli sa pagkakataong ito. Kami po ay binigyan nyo ng panahon para kami magsama-sama upang kayo, Panginoon, ay purihin at sambahin. Pasalamatan, Panginoon, sa inyong pagkalinga at pag-aruga sa bawat isa amin sa bawat araw, Panginoon. At ngayon po, Panginoon, ay tinataas po namin kayo bilang kayong Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Kayo po, Panginoon, ang simula ng lahat, Panginoon. Kaya, Ama, sa pagkakataon pong ito, kami po ay humihingi ng kapatawaran sa inyo, Panginoon, sa aming mga nagagawang pagkakasala, sa aming pagkakamali at paglabag sa inyong kalooban. Tunay nga po, Ama, na sa pagkakataong ito, wala po kaming maitatago. Kami po, Panginoon, ay umaharap sa inyo at nagpapakumbaba. Nawa po, Panginoon, patuloy niyo kaming pagharian at kami po, Panginoon, ay nag-aalaala sa mga bagay na inyong ginawa sa amin, sa inyong pagtubos sa aming kasalanan at binigay niyo sa amin ang inyong kaisa-isang anak upang kami, Panginoon, ay maligtas sa tiyak na kapahamakan. At patuloy po, Panginoon, kami na sa inyo, Panginoon, ay sumasamo na nawa po, Panginoon, kami, Panginoon, ay inyong mapatawad. At kami po, Panginoon, sa pagkakataong ito, ay umaamin, Panginoon, na kami, Panginoon, ay nagkakamali sa inyo, Panginoon, at lumalabag. Nawa po, Panginoon, bigyan niyo po, Panginoon, ng bisa ang mga simbolong ito na aming tatanggapin upang ito, Panginoon, ay maging kalakasan at maging kalusugan, Panginoon, na aming katawan at maging kagalingan ng aming mga karamdaman. Patnubayan na po kami sa aming gawain, Panginoon, sa oras na ito. Ito po aking samo at dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Ito ang katuroang tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya'y ipagkanulo, ang Panginoong Hesus ay 50 ng tinapay at nagpasalamat. Pinagpira-piraso ito at sinabi, ito ang aking katawan na niyahandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po nating kanin ang simbolo ng kanyang katawan. Matapos magapunan, dumampot din siya ng kupa at sinabi, ang kupang ito, ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Sa tuwing kukunin niyo, kakanin niyo ito, gawin niyo ito, inumin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito, at iinom sa kupang ito, ipinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanya muling pagparito. Marami pong salamat. Okay. Blessed morning po sa ating lahat, mga kapatid. Darako na po tayo sa ating pagbibigay po sa ating gawain. Now, itong nakaraan na taon na to, more than 1 year na po tayong under pandemic. Pero kung titingnan natin, although pandemic pa po nga, hanggang sa ngayon, patuloy pa rin po yung pagpapala ng ating Panginoon po sa atin. Kasi nakalagay po sa Psalm 23 verses 1 and 2, sinabi po dito, the Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside still waters. So kung titingnan po natin, tayong mga anak po ng Diyos, inaalagaan po tayo. Despite na sitwasyon po ng pandemic, naroon pa rin po yung pagpapala po ng ating Panginoon. Ngayon, para makagalaw po tayo na mas mabuti, tingnan po natin yung triangle of God's blessing po. Meaning, ito po yung paano natin matatamasa at paano tayo magiging daan ng pagpapala po sa ating mga kapatid po. Triangle of God's blessing. Ang nasa dulo po, ang Panginoon. Ang nasa lower portion po is sa kaliwa po, faith, and sa kanan po, obedience.
So, kung i-apply po natin dito yung triangles of God's blessing po, with our faith and obedience to our Father God, ang pagpapala po, patuloy po yan, magdadaloy po sa atin. Kasi the more that we are being blessed by our Father God, the more that will be a channel of blessing po sa ibang tao po. Remember po, tayo po ay nilalagay ng Panginoon Diyos sa green pastures po. Yes, maaari meron tayong pinagdaraanan, pero patuloy pa rin po yung pagpapala po natin. So this morning po, as we give po, remember, i-apply po natin ating faith and obedience po sa ating Panginoon po. Let us bow down our heads and let us pray for our offering po. Amang nasa langit, Lord God, we praise you, Lord God. We thank you, Lord God, for all these years, Lord God, na sinamahan niyo po kami. Especially, Lord God, this pandemic, Lord God. Salamat po sa patuloy niyong pagpaprovide sa lahat po ng pangangailangan po namin, Lord God. Lord, nawa po gamitin niyo po ang bawat isa sa amin bilang mga daluyan ng pagpapala po, Panginoon Diyos. Lord, pagpalain niyo po ang gawa ng aming mga kamay, ganun po aming mga negosyo, mga trabaho po, Panginoon Diyos. Lord, thank you, Lord God, for everything, Lord God, and thank you, Lord God, for this opportunity na makapagbigay po para po sa gawain niyo, Lord God. Lord, we thank you, Lord God, and we give you praises and glory through Christ our Lord. Amen. Turn it around, open the windows of heaven, pour out the blessing, overflow. Turn it around, open the windows of heaven, pour out the blessing, we cannot contain. Let it rain. Let it rain. All things are possible for you. All things are possible. Nothing's too difficult for you. Nothing's too difficult. Say, all things are possible for you. All things are possible. Nothing's too difficult for you. Nothing's too difficult. I'm ready for change, ready for rain, ready for favor. I know you are able. Turn around, open the windows of heaven, pour out a blessing. Turn it around, open the windows of heaven, pour out a blessing. We cannot contain. Let it rain. Let it rain. Say, nothing's impossible for you. All things are possible. Nothing's too difficult for you. Ready for rain. Ready for rain. Ready for change. Ready for favor. I know you are able to turn it around. Open the windows of heaven. Pour out a blessing. Overflow. Turn it around. Open the windows of heaven. Pour out a blessing. We cannot turn it around. Open the windows of heaven. The blessing overflow. Turn it around. Open the windows of heaven. Pour out a blessing. We cannot contain. More say, you have turned my mourning to dancing. You've turned my sorrow to joy. You have turned my whole life around. Thank you, Lord. You have turned my mourning to dancing. You've turned my sorrow to joy. You have turned my whole life around, and I thank you. Say, thank you, Lord. You have turned my mourning to dancing. You turned my sorrow to joy. You have turned my whole life around, and I thank you, Lord. You have turned
Purihin natin ang Panginoon sa araw na ito. Welcome po muli sa ating worship celebration at sa umaga pong ito, nasa bahagi po tayo ng pakikinig ng mensahe ng Diyos. Time to what we call reflection. Ano ba ang gusto na sabihin ng Diyos sa bawat isa sa atin? At ako po'y naniniwala na handa na po tayong pakinggan ang ating Panginoon sa kanyang mensahe na gustong sabihin sa atin. Amen po ba? Amen! Praise the Lord. Ngayong araw po na ito ay pagpapatuloy po natin ang ating serye all about worship. At nasa huling bahagi po tayo ng ating pag-aaral. Today, pag-aaralan po natin yung topic na worshiping God through your life. Sa umagang ito, buksan natin ang ating banal na kasulatan doon sa Romans chapter 12, verse 1 and verse 2. Hayaan po ninyong basahin ko sa inyo ang sinasabi ng banal na kasulatan. Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Purihin ang Panginoon sa kanyang mga salita. Sa oras pong ito, tayo ay lumapit sa Diyos sa isang panalangin. Ama naming Diyos na lubang makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa umagang ito, sa napakagandang pagkakataong ipinagkaloob mo sa amin, na minsan pa ay pakikinggan po namin ang iyong mga mensahe para sa bawat isa. Nawa po, O Diyos, ay puspusin mo po kami ng karunungan sa pamagitan ng iyong banal na Espiritu. Banal na Espiritu, mangusap po kayo sa amin. Convict our hearts. Kung may mga bagay na dapat baguhin sa buhay namin, ipaunawa mo ito sa amin. Kung may mga bagay kami na dapat panghawakan, tulungan mo po kaming pagtiwalaan ang iyong mga salita. Kung may mga utos na dapat kaming sundin, Panginoon, tulungan mo po kaming sundin ito ng buong puso at buong pag-ibig. Sa umagang ito, Panginoon, salamat po sa pag-asa na meron kami dahilan sa iyong anak na si Jesus na ipinagkaloob mo at namatay doon sa krus. Sa aming patuloy na paghanap ng iyong kalooban, muli po ang aming kahilingan sa aming buhay, mangusap kayo. Ito ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Purihin ang Panginoon sa araw na ito, mga kapatid. Yung lifestyle po natin, kung paano po tayo namumuhay, ay nagpapahayag po kung sino ang ating sinasamba. Totoo po yun. Kung ang buhay po natin ay makamundo, ibig lang pong sabihin, mas higit yung pag-ibig natin sa sanlibutan. At ang realidad doon, wala yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Kung mas mahal mo ang sanlibutang ito, makikita yan sa lifestyle mo. Diba? Ngunit kung ang lifestyle po natin ay naaayon, nasasakop ng kalooban ng Diyos, naaayon sa kanyang kagustuhan, ibig pong sabihin, mga kapatid, tunay na mas mahal natin ang Diyos. At ito po ay isang tunay na pagsamba. Yung tunay na pamumuhay bilang mananampalataya ay nagpapahayag na tayo ay mayroong tunay na pagsamba. Kasi po, kahit po every Sunday nasa simbahan tayo, every Sunday tayo ay umaawit ng papuri, every Sunday tayo po ay nag-aaral ng Biblia, pero yung lifestyle po natin ay makamundo, ibig pong sabihin, hindi totoo yung pagsamba natin sa Diyos. Kaya nga po minsan, sinabi ng ating Panginoon, iginagalang ako ng inyong labi, ngunit ang inyong puso ay malayo sa akin. Pwede pong ang tao
sumasamba ng Sunday, nagbabasa ng Bible, pwedeng nangunguna o ika nga po ay malakas ang tinig sa praise and worship, pero kung yung lifestyle po niya, ay makamundo, ibig pong sabihin, hindi talagang yung Diyos ang kanyang minamahal. Ang batayan po ng tunay na pagsamba ay ang tunay na nabago ang buhay po natin. Ang tanong ko po, kumusta po ang buhay nyo? Nabago po ba? Simula po nang tanggapin ninyo ang Panginoon, meron po bang change? Meron po bang nakitang pagbabago ang mga tao sa inyo? Alam nyo, sabi ng salita ng Diyos, napakalinaw, doon sa 1 John chapter 2, verse 15 hanggang 17, malinaw po ang sinabi po dyan, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Bakit po? Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Ibig pong sabihin, kung ang lifestyle po natin, ay naaayon sa mundong ito, hindi tayo tunay na mangingibig ng Diyos. Ang sabi niya sa verse 16, ang lahat ng nasa sanlibutan, ang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, at ang pagmamalaki sa buhay na ito ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutang ito. So kung meron po tayo ng mga bagay na ito, nasa ng mata, nasa ng laman, kapalaluan sa buhay o kayabangan sa buhay na ito, hindi raw po yun galing sa Diyos. Yun daw po ay galing sa sanlibutan. At kung meron tayo noon, ibig lang pong sabihin, pinoproject natin yung mas iniibig po natin. And verse 17, ang sabi ng Panginoon, mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng mga bagay na pinagnanasaan ng mga tao. Ngunit, ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos, mabubuhay magpakailanman. Alam nyo, ito yung malungkot na realidad. Gusto po nating mabuhay ng magpakailanman. Pero maraming mga tao, ang inaakap ay ang sanlibutan. Ano po ang sabi po rito? Yung lahat ng inaakap natin sa sanlibutan at kung sobra po nating iniibig ang mundong ito at ang mga gawain dito, lahat ng mga bagay na yan mapaparam. Mawawala po lahat ng yan. Ang tangi lamang pong mananatili ay yung mga tunay na sumasamba at umiibig sa Diyos. Tandaan po natin mga kapatid, ang pagsamba po ay ang pinakamalalim na pagpapahayag ng ating pagmamahal sa Diyos. Ang natatanging diwa ng ating pagsamba ay ang tunay na Diyos. Bakit po? Sapagkat ang pagsamba ay tungkol sa Diyos at wala ng iba. Kaya pag pinag-usapan po natin yung diwa ng pagsamba, wala na pong ibang dapat pag-ukulan niya kundi ang Panginoon. Hindi ang sanlibutan. Ang pagsamba po ay isang personal na desisyon na kailangan gawin mo, kailangan gawin ko. Alam nyo, hindi po ito maaaring hatulan ng kahit na sino man sa atin. Kung minsan, tinitignan po natin yung tao by actions. Pag nakapikit, parang banal na banal ang dating, ang iniisip natin, sumasamba yung sa Diyos. Malay mo kung natutulog pala. Di ba? Akala natin, kapag ka nakataas ang kamay, akala natin, yun yung sumasamba sa Diyos. Malay mo, nangangalay pala. Hindi po yun. Batayan para masabing sumasamba nga siya sa Diyos at hindi rin naman po natin pwedeng hatulan na hindi nga siya sumasamba sa Diyos. Alam niyo kung bakit? Tanging yung tao lamang ang makakasiyasat sa kanyang sarili kung siya'y tunay na sumasamba sa Diyos at tanging ang Diyos lamang naman ang makakasiyasat sa puso ng tao kung talagang ang pagsamba ng taong iyon ay totoo o hindi. Kaya wala sino man sa atin na makapagsasabi na ang pagsamba ng isang tao ay hindi totoo. Ang tinitignan pa rin po ng Diyos ay yung puso at dapat ang tinitignan naman po natin yung lifestyle ng tao.
Bakit nating dapat tignan? Sapagkat yun po ay modelo. Kung ito ay para sa Diyos, yun po ay modelo para sa mga Kristiyano. At kung ito naman ay para sa sanlibutan, ito isang bagay na dapat po nating iwasan. Alam nyo, lahat tayo nagnanais na magkaroon ng makahulugan, isang tunay na matagumpay na buhay pagsamba. Pero paano po tayo magkakaroon nito? Paano natin tunay na makakamit yung buhay natin na pagsamba sa Diyos? Alam niyo, ibinigay sa atin ni Apostol Pablo yung paraan on how we are going to worship God through our lives. 3 bagay po ito, at ito yung una. Kailangan mong ibigay ang iyong katawan sa Panginoon. Yan ang sinabi po dito. Sa talatang ating binasa, hayaan yung ulitin ko sa wikang Tagalog. Ang sabi po niya, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Sa ibang salin po ng Biblia, kapag atin pong isinalin, ganito ho ang pagkakasabi. Kaya nga hinihimo ko kayo mga kapatid, dahil sa awa ng Diyos, upang ihandog ang inyong mga katawan bilang mga buhay na sakripisyo, banal at kasiyasiya sa Diyos. Ito ang inyong espiritual na pagsamba. Nung hindi pa po tayo kumikilala sa ating Panginoong Jesucristo, itong katawan po nating ito, ay ginagamit po natin para sa mga makasalanang kasiyahan at layunin. Gamit na gamit po natin itong katawan nating ito para sa mga bagay na makamundo. Ngunit ngayong tayo po ay na kay Jesus na, ginagamit na po natin ang ating katawan para sa kanyang kaluwalhatian. Amen po ba? Amen! Praise the Lord! Alam nyo, ang katawan ng Kristiyano ay templo ng Panginoong Diyos. Maliwanag po ang sinabi ng Panginoon sa 1 Corinthians chapter 6, verse 19 hanggang 20. Ang sabi po niya, hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi ninyo pag-aari ang inyong katawan sapagkat binili na kayo ng isang halaga. Kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Ito raw hong katawan po natin ay hindi na raw po sa atin. Ito raw po ay binili ng Panginoon sa isang halaga. Ano po yung pinambayad? Ano yung pinambili ng Panginoon? Yung pong kanyang banal na dugo. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo sa bawat isa sa atin ay gamitin daw po natin itong katawan po natin upang maparangalan ang ating Diyos. Dati ang katawan po natin, gamit na gamit po natin sa mga bagay na hindi gusto ng Diyos. Dati ang katawan po natin, templo ng kaaway. Sabi mo nga sa katabi mo, umamin ka. Di ba? Kaya naman, hayag na hayag yung gawa ng laman sa buhay po natin. Puno tayo ng bisyo. Nung wala pa tayo sa Panginoon, naandyan yung presence ng alcohol, naglalasing, naandyan yung presensya ng tinatawag nating sigarilyo. Yung iba po sa atin, nung araw lumebel up pa, nag-try pa ng drugs. Yung iba naman, na-addict sa sugal. Pero ngayon, wala na po tayo doon. Ang katawan po natin, ginagamit na po natin para kay Kristo. Tapos na tayo sa bisyo. Dati, puno tayo ng kalukuhan. Yung goal po natin, ay ikangay makapanlamang sa ating kapwa. Laging makapanakit ng damdamin ng iba. Yung ibang mga kabataang lalaki, mahilig magpa-fall. Tapos pag napaibig na, biglang lalayuan.
Yung iba namang mga babae na kabataan, walang ginawa kundi umuo ng umuo sa mga nanliligaw. Bakit? Punong-puno tayo dati ng panluloko. Ginagamit natin yung ating sarili para manloko ng iba. Pero noong naging Kristiyano tayo, nawala yung kalokohan, naging maayos at naging matino yung buhay po natin. Nawala na po yung dati. Amen po ba? Amen. Dati yung katawan po natin, pagod na pagod para sa pagtatrabaho. Pagod na pagod para kumita ng pera. Wala nang time para kay Lord. Pero ngayon, yung lakas po natin, ipinagkakaloob na po natin, binibigay natin sa ating Panginoong Diyos. Amen po ba? Amen! Kaya kung Kristiyano ka, tapos yung Sunday, ginagamit mo pa rin para sa paghahanap buhay, pagkita ng pera, instead na unahin mo yung pagsamba, baka hindi ka talaga Kristiyano. Kasi ang Kristiyano, alam niya yung priority niya. Bigyan ng kaluwalhatian ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang katawan. Hindi niya uubusin yung lakas ng katawan niya doon sa pagtatrabaho at pagkita ng pera, tapos yung tira-tira ibibigay niya sa Diyos. Kaya pagdating ng pagsamba, doon inaantok, wala doon sa focus, doon nakakatulog, hinang-hina. Pagdating sa fellowship, parang walang kabuhay-buhay. Bakit? Naubos na yung lakas niya. Saan? Sa pagtatrabaho. Pero alam niyo po, pagka Kristiyano ka, uunahin mong ibigay lahat ng lakas mo para sa Panginoon. Kasi iniibig mo siya, hindi lang ng buong kaluluwa, kundi ng buong kalakasan mo. Amen? Amen! Praise the Lord! Alam niyo, dati yung bibig po natin, di ba? Ginagamit na gamit po natin to sa pagmumura. Gamit na gamit po natin ito sa pagsasalita ng masakit, sa panlalait ng kapwa. Pero ngayon, hindi na ganon. May nagmumura pa ba sa inyo? Meron pa bang nagsasabi dyan sa inyo ng masasakit na pananalita? Meron pa bang mapanlait sa atin? Ngayong Kristiyano na tayo, wala na dapat sa atin yan. Bakit? Kasi yung bibig natin, ginagamit na po natin yan para purihin ang Diyos. Ay napakasagwa naman po na tignan na yung bibig mo, ginagamit mo para purihin ng Diyos. Tapos yan din bibig na yan, ang ginagamit mo para murahin yung kapwa mo. Di ho ba hindi maganda yon? Ang pangit po noon. Diba? Ngayon, question, paano po nangyari yon? Paano nabago? Dahil yung katawan po natin ngayon, dedicated na para kay Jesus. Dedicated na para sa Panginoon. Simula nang tanggapin natin ang ating Panginoong Jesucristo. Ang Espiritu Santo po ay nanirahan sa katawan po natin simula nang tinanggap natin ang Panginoong Jesus. Ang sabi po ng Romans chapter 8 verse 5, ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Sa katunayan, naninirahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Kristo, hindi kay Kristo ang taong yon. Tanong ko po, ikaw ba ay kay Kristo? Tinanggap mo ba si Kristo? Kung ang sagot mo ay yes, dapat naninirahan sa iyo ang Espiritu ng Diyos. At kung ang Espiritu ng Diyos ay naninirahan sa iyo, ang katawan mong ito, dedicated na para kay Lord. Alam nyo, pribilehiyo po ang maluwalhati si Kristo sa ating katawan. Kaya nga sinabi ni Pablo doon sa Philippians chapter 1 verse 20, ang sabi niya, ang aking pinakananais at inaasahan ay hindi ako mapahiya sa anumang bagay, kundi sa lahat ng panahon at lalo na ngayon ay buong tapang kong maparangalan si Kristo sa buhay man o sa kamatayan. Ano po ang sinasabi ni Apostol Pablo sa talatang ito? Una, dapat nating gamitin ang katawan na ito upang maisakatuparan yung kalooban ng Diyos habang tayo po ay narito sa mundo. Hindi po yung kalooban natin ang dapat maisakatuparan, yung kalooban ng Diyos. Pangalawa, dapat nating gamitin itong ating katawan na ito bilang isang buhay na sakripisyo para sa Diyos. Ikatlo, sinasabi po sa atin ni Apostol Pablo na dapat nating gamitin ang katawang ito sa kabanalan, hindi sa kasalanan. Iwasan na po natin yung dating buhay po natin. Kasi ang katawan po natin, as I have said a while ago,
dedicated na para kay Lord. Dapat po nating gamitin lamang ang katawang ito sa mga bagay na katanggap-tanggap sa Diyos. So kung hindi katanggap-tanggap sa Panginoon, huwag mong gamitin yung katawan na yan. As I have said, hindi yan iyo, yan ay sa Diyos. Now, second way on how we are going to worship God through our lives, the second is, kailangan mong ibigay sa Diyos ang iyong isip. Maliwanag ang sinabi doon sa Romans chapter 12 verse 2, ang sabi doon, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Bakit? Upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban niya. Alam niyo ang isang dahilan kung ba't di natin maintindihan yung kalooban ng Diyos? Sapagkat ang isip po natin minsan o madalas ay hindi pa po natin hinahayaan na mabago ng Diyos. Alam nyo, ang mundong ito, nagsisikap ho ang mundong ito, ang sanlibutan ito, na kontrolin yung pag-iisip ho natin. Ang masakit, marami po ang nakokontrol. Pansinin po ninyo, media control our minds. Hindi po ba napapansin yon? Paano ginagawa ng media na kontrolin yung minds po natin? Naandyan po yung social media, di po ba? Naandyan yung Twitter, naandyan yung Facebook, at kung ano-ano pa, plus pa yung television na pinapanooran natin. Diyan natin nakikita yung iba't ibang commercials. Diyan natin nakikita din yung iba't ibang movies. Diyan natin nakikita yung iba't ibang mga, quotations ng mga tao. Yung mga sinasabi, yung mga filosofiya, yung talino ng mga tao, diyan natin nakikita. Ito ang problema at masakit. Kung minsan, mali na sa Biblia yung nababasa ho natin. No? Mali na. Yung nababasa ho natin sa mga social media, mali na. Okay? Ayon sa Biblia. Pero, tinatanggap ho natin. That's how media control our minds. And we let these social medias control us. Hindi natin napapansin yun. Di ba? Isang sample po na mayroong control yung yung social media sa atin, simple lang po. Nakakita na ho ba kayo ng commercial ng shampoo? Di po ba kino-commercial po doon? Nang sabi po nila, pag ginamit mo lang ito ng ilang araw, hahaba ang yung buhok. Ako po, ilang beses na ako nag-try ng shampoo na yun. Bakit naman ho ganito pa rin yung buhok ko? Hindi naman humaba. Naku, pastor, na-control ka ba? That's how media control our minds. Sineset up yung isip natin na when you use this kind of shampoo, it will help you grow your hair. But that's not true. Ilan po sa atin, yung pag nanunood po tayo ng telebisyon, merong commercial na nakita na pag ginamit mo itong ganitong sabon, ipinahid mo sa iyong mukha, within 7 days, puputi ka. Napatingin kayo sa balat nyo. Bakit? Kasi ang totoo, ginamit mo yung sabon na yon, pero hanggang ngayon, yung kulay Pinoy, andyan pa rin. Hindi ka naman pumuti. Di ba? Not only media control our minds, even people control our minds. Kaya nga po meron tayong mga pamahiin. That's how people control our minds. Yung mga pamahiin, mga sabi-sabi. Ano-ano ba yan? Huwag ka raw magsusukat ng damit pangkasal kasi hindi matutuloy yung kasalan. Totoo ba yun? Pero maraming naniniwala doon. Huwag ka raw magtatanim ng mais kung ikaw ay bungi. Kasi yung mais magkakabungi-bungi. Totoo ba yun? Ano naman ang kinalaman ng mais doon sa ngipin mo? Di ba? But people control our minds. Ang hindi natin minsan nare-realize ay ito. What you think is what you become. Sabi ni Napoleon Hill, ang sabi niya, whatever the mind can conceive and believe, it can achieve. Ganun ka-powerful yung isip ho natin.
And as I have said, ang mundong ito ay nagsisikap na kontrolin ang ating isipan. Samantalang, sinusubukan naman ng Panginoon na baguhin ang ating isipan. Alam niyo, ang salitang pagbabagong anyo, no, ay kapareho ng salitang transfigure. Dito lumitaw yung salita sa Ingles na metamorphosis. Now, itong salitang metamorphosis, ang salita pong ito ay naglalarawan ng pagbabago mula sa loob. Di ba? Now, gusto kong makita nyo, kinokontrol po ng mundo ang isip ng tao sa pamamagitan ng paglalagay ng pressure mula sa labas. So, lahat ng nakikita ng ating mga mata, no? Lahat ng nadidinig ng ating tenga mula sa sanlibutan ito ay paraan ng mundo para subukan na yung isip natin ay kontrolin. Pinipressure tayo. Subalit, as a Christian, gusto kong malaman natin, binabago ng banal na spirito ang iyong isip sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan, hindi mula sa sanlibutan, kundi mula doon sa loob. Kung kontrolado ng mundo ang iyong isip, ang tawag sa iyo conformer. Ngunit, bilang isang mananampalataya, kung ikaw ay nagpapakontrol sa Holy Spirit, ikaw ay nagpapakontrol sa Diyos, ang isip mo ay kontrolado ng banal na spirito, ang tawag sa iyo transformer. Dahil ang pagbabago ay hindi mula sa labas, kundi mula sa loob, bunga ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Maaaring baguhin ng Diyos ang isip natin at kayang-kayang gawin ng Diyos yon sa pamamagitan po ng pagninilay-nilay ng kanyang salita. Ganoon kahalaga, mga kapatid, yung pag-aaral palagian ng salita ng Diyos, yung pakikinig ng salita ng Diyos. Ganoon kahalaga, mga kapatid, yung araw-araw na meron tayong personal devotion sa buhay po natin. Sa ganoong paraan, unti-unti pong gagawin ang isip natin na espiritual. Dahil ang isip po natin na nababad sa mundo ay makamundo. Pero kung ang isip po natin mananatili na nagkakaroon ng meditasyon sa salita ng Diyos, unti-unting gagawin ito ang inyong isip na espiritual. Kaya kung gusto mo magkaroon ng spiritual mind, simple lang ang kailangan. Hayaan mong basahin, hayaan mong babarin ang iyong sarili sa salita ng Diyos araw-araw. Now, let's go to the last and the third way on how we are going to worship our God through our lives. This is the third. Kailangan mong ibigay sa Diyos ang iyong kalooban. Chapter 12, verse 2b, ang sabi diyan, upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, kalugod-lugod, at ganap na kalooban ng Diyos o kalooban niya. Di ba? Sa ibang salin, ang sabi po, kung gayon ay masusubok mo at maaaprubahan kung ano ang kalooban ng Diyos, ang kanyang mabuti, kasiyasiya at sakdal na kalooban. Ang isipan po, no? Siya ang may control sa katawan po natin. Totoo po yun. At ang iyong kalooban ang may control sa iyong isip. Ulitin ko po. No? Yung isipan po natin, kinokontrol nito yung katawan po natin. Kung anong sinasabi ng isip po natin, yun ang gagawin natin. Yun ang ginagawa ng ating katawan. Kaya nga, kung anong nilalagay natin sa isip po natin, sigurado yan ang magiging reaction po natin. Nagre-react yung katawan natin, batay sa iniisip natin. Now, another reality, kung ano naman po yung nasa isip po natin, malamang yan ang ating saloobin. Kaya nga po, yung iyong will, yun ang may control sa iyong isip.
Now, maraming mga tao ang nag-iisip na maaari po nilang kontrolin yung kanilang kalooban sa pamagitan ng sariling kakayanan or what we call willpower. Pero hindi po totoo yun. Hindi natin kayang baguhin ng willpower. Ano ho? Yung kalooban po natin, gaano man natin kagusto, marami na ang sumubok, ang reality, marami na pong nabigo. Gaano karami sa atin na sinubukan, na magbago, pero hanggang ngayon di makapagbago. Bakit? Willpower ang gamit. Maaaring merong pagbabago sa loob ng ilang panahon, sa loob ng ilang buwan, o sa loob ng ilang araw. Pero babalik at babalik na naman sa dati. Bakit? Yung willpower po kasi, hindi ganun ka-powerful. Ang kailangan nating gawin, mga kapatid, ay yung lubos na pagsuko ng ating kalooban sa kalooban ng Diyos. Uulitin ko po. Ang kailangan po natin, yung kailangan nating gawin, ay ang lubos na pagsuko ng ating kalooban sa kalooban ng Diyos. Pahintulutan po natin na yung kapangyarihan ng Diyos ang magkontrol sa kalooban po natin. At titiyakin ko po sa inyo, gagawin ng Diyos na matagumpay ang iyong buhay Kristiyano sa bawat araw na meron tayo dahil yun ang tunay na pagsamba. Paano natin isusuko ang ating kalooban sa kalooban ng Diyos? Kapag gumugugol po tayo ng panahon sa mga panalangin, isinusuko natin ang ating kalooban sa Diyos. At sinasabi nating, Panginoon, hindi kalooban ko o Diyos, kundi ang kalooban mo ang masunod. Yun nga po yung example na iniwan ng ating Panginoong Hesus. Paano po yung kalooban po niya masasaklaw ng kalooban ng Ama? Sa pamamagitan ng araw-araw na pagbababad sa presensya ng Diyos. Araw-araw na pakikipag-usap sa Panginoon. Tandaan po natin ito. We can only worship God through our lives kapag ibinigay po natin yung ating kalooban sa Diyos. Kapag kalooban na po ng Diyos ang nasusunod at hindi yung sa atin. Mga kapatid, ngayong umaga, gusto po kayong i-challenge. Let us worship our God through our lives. Now, we can worship our God through our lives kapag handa na po tayong ibigay itong katawan po natin sa Panginoon. Kapag handa na po tayong gumugol ng panahon para sa pagkakaroon ng bagong isip at ito ay sa pamagitan ng patuloy na pagbabasa ng salita ng Diyos, pakikinig ng salita ng Diyos, araw-araw na personal devotion sa Panginoon. At hayaan natin, pahintulutan natin ang kilos ng banal na Espiritu sa ating buhay. And lastly, we can worship God through our lives kapag patuloy tayong sumuko sa kalooban ng Panginoon. Hindi yung kalooban natin ang masunod, kundi yung kalooban niya. Mga kapatid, mga panauhin na nakikinig sa atin, kung nais mo magkaroon ng isang buhay na maayos, ialay mo ang buhay mo sa Panginoon bilang pagsamba. Natural po sa tao na maghanap ng sasambahin. At napakahalaga na sinisigurado po natin yung Diyos na sinasamba natin ay yung Diyos na itinuturo ng banal na kasulatan. Kung nais mong simulan ang isang buhay na sumasamba sa tunay na Diyos, kailangan mo munang tanggapin si Jesus sa iyong buhay bilang iyong Panginoon at sariling tagapagligtas. Sapagkat sinabi ng Panginoon, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. Doon palang magsisimula na maging buhay mo ang pagsamba sa tunay na Diyos kapag si Jesus ay iyong tinanggap. That's why this morning, I am inviting you, surrender your life to Jesus.
surrender your body and your mind and your will to Him. At hayaan mong matagpuan mo ang kagalakan ng pagsamba sa tunay na Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Accept Him as your Lord and your Savior today. Nais ko po kayong anyayahan sa isang panalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa seryeng pag-aaral na ito tungkol po sa pagsamba. Panginoon, tulungan mo po kami na maipahayag namin sa lahat ng mga tao na Ikaw ang sinasamba namin sa pamamagitan, Panginoon, ng lifestyle po namin. Tulungan mo po kami na tunay na mabago, tunay na maibigay ang aming katawan sa inyo, ang aming isip at ang aming kalooban. Lagi naming isa-puso, Panginoon, na kami, Panginoon, ay ilaw, kami ang asin ng sanlibutan ito. Salamat po, dakilang Diyos, sa pagtuturo mong ito na tunay pong humahamon sa amin upang makita ng taga-sanlibutan, Panginoon, na walang ibang tunay na Diyos kundi Ikaw, at ito'y nakikita sa buhay po namin. Lord, idinadalangin din po namin sa inyo ang mga kapatid namin o mga kaibigan, mga mahal sa buhay, na hindi pa po lubusang tumatanggap sa inyo. Nawa sa araw na ito, bigyang daan po nila kayo sa kanilang buhay upang magkaroon po sila, Panginoon, ng isang tunay at ganap na pagsamba sa Diyos. Isang pagsamba na tapat at totoo mula sa kanilang puso para po sa inyo. Bigyan daan nila, Panginoon, na tanggapin kanila sa oras na ito at magkaroon sila ng kaligtasan. Salamat po, O Diyos, sa iyong mga salita. Salamat po, Panginoon, sa iyong pagsama sa amin. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Kung kayo po ay napagpala sa ating pag-aaral na ito, nawa po ay inyong pagnilay-nilayan ito. Pag-usapan niyo po ito sa inyong life group or online life group at nawa po ay patuloy na ang pag-aaral na ito ay tuluyang magpabago sa buhay natin. Pag-usapan niyo po ito sa inyong tahanan, pag-usapan niyo po ito kung kayo'y kumakain o kung kayo man ay mayroong devotion, pagnilay-nilayan ninyo sa inyong sarili. Maraming salamat po. God bless you. Well, let's sing. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, let's sing. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. 'Cause Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you
at the center of it all. At the center of it all. Come on, let's sing. Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. From beginning to the end. From beginning to the end. It will always be. It's always be you, Jesus. Say, Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. 'Cause Jesus, you're the center. And everything revolves around you. Jesus, you. Nothing else. Nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. 'Cause Jesus, you're the center. And everything revolves around you. Jesus, you. Let's sing from my heart. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about from my heart. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Well, let's sing. Jesus be the center of your church. Jesus be the center of your church. Well, let's sing. And every knee will bow, and every tongue shall confess you, Jesus. Say Jesus, 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 Jesus. Say Jesus, Jesus. Just bow in the name of Jesus. Worship the name of Jesus. Bow in the name of Jesus. Say Jesus, Jesus. From my heart
Itaas po natin ang ating mga kamay at tanggapin po natin ang pagpapala ng Diyos. Ang masaganang biyaya at ang walang hanggang kapayapaan, ang pakikipisan ng Banal na Espiritu sa pamamagitan ng Panginoong Kristo na nagmumula sa kataas-taasang Diyos Ama ang sumaating lahat nawa na simula pa nung una hanggang ngayon at magpakailanman. Amen. Let's sing. You lived, you died, you said in 3 days you would rise. You did, you're alive. You rule, you reign, you said you're coming back again. I know you will, all the earth will sing your praises. All the earth will sing your praises. You took, you take away your blood. You give and gave your life away for us. You came down, you saved us through the cross. Our hearts are changed because of your great love. Sing! You lived, you died, you said in 3 days you would rise. You live, you're alive. You rule, you reign. You said you're coming back again. I know